tayo ngayon para mag-conduct ng rescue operation sa isang victim ni Mejia. Si Teddy J. Mejia ang tinaguriang most wanted sex trafficker ngayon sa Pilipinas. Mastermind siya di umano sa pang-aabuso ng mahigit 100 mga batang Pilipina online habang siya ay nasa Middle East. Atas mo na. Makikita niyo po sa aking kaliwa ang puwersa ng Philippine National Police na nakabantay dito po sa VIP area ng Terminal 3. Isa sa pinakamalaki, itong kasong ito. At isa sa pinaka-nakakatakot. Mabubulok sa kulungan tong taong to, sinisigurado namin yun. Is na po. Sa kanyang pagkaaresto, hindi nagtimpi ang suspect at isiniwalat ang lahat tungkol sa kanyang krimen. Tumatakbo ngayon, Teddy, 111 yung binabanggit na biktima mo, Teddy. Pero nauunawa mo ba kung gaano kalaki itong... Oo, may mga hindi pa sila na-tracer. Ang ilan sa kanyang mga biktima, buong tapang na ibinahagi sa resibo ang naranasan nilang panlilinlang at pang-aabuso online. Nagsasend niya po ako ng pictures ko po na nakahubad. Sabi po niya na hindi niya daw po ikakalat yun. Ang Pilipinas ang itinuturing na epicenter o hotspot ng online sexual abuse and exploitation of children o SAIC. 4 na buwang tinutukan ng resibo ang pagmanman hanggang sa madakip ng PNP WCPC ang isang Pinoy na nakabase sa UAE. Ayon sa PNP, nakalika siya ng malawak na cyberweb ng karumal-dumal na krimen, ang pagbebenta ng malalaswang larawan at video ng mga kabataang kanyang nabiktima. Narito ang 111 litrato at ito ang aming resibo. Ang tanggapan ng Women and Children Protection Center ng Philippine National Police ang unang nakatanggap ng report tungkol sa isang makalay na online channel. Meron kaming natanggap na complaint regarding daw sa isang channel na nagpapalabas ng mga malalaswang picture ng mga bata. At ito ay binebenta online. Hindi lang dito sa Philippines, kundi sa ibang bansa din. Nang mapasok ng mga otoridad ang sinasabing online channel, dito na tumambad sa kanila ang daan-daang maseselang larawan at video ng mga menor de edad na Filipina at ang pinakabata, 9 na taong gulang. More than 100 ang bata na biktima. Doon pa lang sa unang channel na nakita namin. 3 channels ang meron siya. At sa bawat channel, 30,000 ang kanyang mga subscribers. Paano mag-operate itong grupo na ito? Yung bata na parating na sa internet ay kinakausap nila at nag-assume sila na sila ay kasing edad din ng bata. I-groom nila, kakaibiganin nila, and then they will offer yung mga load sa cellphone para bigyan siya ng pictures. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad sa itinuturing nilang pinakamalaking kaso ng online sexual exploitation of children o SAIC sa bansa, nadiskubre din nila ang lantarang panlilinlang di umano ng suspect sa mga menor de edad. Pag nabigyan na siya ng pictures, i-crop nila yung pictures na magmumukhang yung bata ay nakahubad. Pagka gano'n na, kakausapin nila yung bata at iba-blackmail na nila. Ang sasabihin nila, ipopost nila itong mga pictures na ito at kailangan sumunod yung bata. At sa ilang pagkakataon, Pinagagawa ng tao is for the child to go doon sa isang place na may naghihintay sa kanya na lalaki. Merong physical abuse or rape na mangyayari sa bata. At usually, itong nangyayaring ito ay i-video pa nila or la-live stream nila. At ito yung binebenta nila online. Meron talagang reason for us to arrest. We will get him. We will give justice doon sa mga bata na kanyang mga naging biktima. maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel